Kinumpirma mga tol ng grupong Hezbollah na tigok na o wala na mga kapatid ang sanay papalit na panibagong leader o pinuno ng kanilang grupo mga kapatid na itumba na rin mga kapatid, no? Yan ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video. Sabi rito sa report mga tol, Hezbollah kinumpirmang wala na ang opisyal na dapat magiging susunod na pinuno ng kanilang grupo. 5 rin ang nasawi o higit 20 ang sugatan, no, sa terror attack sa isang aerospace company sa Turkey, no, South Korea. Pinag-aaralan ang pagbibigay ng armas sa Ukraine mga tol. Dahil nga nalaman nila mga tol, di ba, ni-report nila na ang North Korea ay nagpadala mga tol ng mga sundalo sa Russia para lumaban sa Ukraine. Ang South naman susuportahan ng Ukraine. Ako po, ito na yung mga tumitinding sigalot mga tol na talagang posible na magpaputok mga kapatid ng tinatawag nating ikatlong labanang pandaigdig. Yan ang ating mga bibigyan ng reaction video ngayon mga tol mula rito sa PTV-PH. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Next in line na leader umano ng grupong Hezbollah patay sa inilunsad na pag-atake ng Israel sa bansa. Pero mo, next in line pa lang mga tol siguro hindi pa to nanunumpa o hindi pa to ang tawag doon nagbibigay ng kanyang oath, no, bilang leader. Next in line pa lang mga tol, inunahan na agad ng IDF, no? At South Korea, mas paigtingin pa raw ang suporta sa Ukraine dahil sa mga aksyon ng North Korea. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Mga bansa ngayon, no? Talagang makikita mo yung mga hula, no? Mga propesya na nakasulat sa Biblia, mga tol. Titindig ang bansa, laban sa bansa. O yan, mga tol, nakikita nating lahat. No, bukod sa siguro hindi natin nasaksihan yung una at ikalawa dahil hindi pa tayo pinapanganak noong mga panahon na yon, pero eto mga tol, nakikita natin nangyayari pa rin sa kasalukuyan mga tol. Yung mga hula. Pero sabi, bagamat hindi pa yan ng wakas, ito'y panimula pa lamang ng kahirapan mga tol. Tuloy natin. Kinumpirma ng Hezbollah na isa sa mga lider nila ang napatay ng Israel. Batay sa ulat, natuntun ng Israel Defense Forces ang kuta ni Hashem Safieddine sa Underground Intelligence Headquarters ng Hezbollah sa Beirut. Pero mo, underground na yun o baka bunker pa yun? Sa ngayon, wala pang anunsyo ang militanteng grupo kung sino ang susunod nilang lider. 5 ang patay habang may 20 ang sugatan matapos ang terror attack sa isang aerospace company sa Ankara, Turkey. Sinisisi ng Interior Ministry ang nasabing pag-atake sa Kurdistan Workers' Party. Noong 1970, binuo ang grupo para kalabanin ng Turkish government sa pagnanais na maging isang independent state. Kinondena naman ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang insidente kasabay ng pagtitiyak na pananagutin ang mga nasa likod nito. Yung Turkey pala may sariling problema sa bansa nila, gusto pang sumali, no? Pinaigting ng South Korea ang suporta sa Ukraine, kasunod ito ng balitang nagpadala umano ng sundalo ang North Korea sa Russia. Ito na nga, no, yung mga balita nitong nakaraan na ang North Korea daw, pero ito hindi pa nakukumpirma mga tol, no? Ulitin natin, hindi pa po yan nakukumpirma ayon doon sa last video at news na napanood natin, pero ang sabi nga mismo ng South Korea, kanilang pinaninindigan na ang North Korea daw ay nagpadala ng mga sundalo mismo, no, sa Russia para lumaban sa Ukraine, no? Hindi natin alam kung ano ang mithiin ni Kim Jong-un mga tol kung bakit niya ginagawa yun. Siguro dahil gusto niya rin makakuha ng suporta kay Putin kapag siya naman ang makikipaglaban dito sa South Korea kasi gumagawa na siya ng mga hakbang niya. 'Di ba? Pinasabog niya nga mga tol yung 2 major roads na nagkokonekta sa south at saka sa north, 'di ba? Pinasabog niya 'yun eh. So talagang nagpapakita siya mga tol na naghahanda na rin siya ng pag-atake dito sa south, no? Siguro talagang tinitiyak niya lang na makakakuha siya ng suporta kaya eto sa ngayon pa lang inuunahan niya na magbigay
Ayon sa SOCOR, banta sa international community ang aksyon ng North Korea. Dahil dito, kinonsidera ng bansa ang pagsusupply ng armas sa Ukraine bilang countermeasure. Ngayon, ang ginawa naman nila, mga kapatid, bilang tugon sa ginawa ng ng North, padala ka ng tulong sa Russia. Magpapadala naman ako ngayon ng suporta dito sa Ukraine. Pero hindi mga sundalo pinadala ng South, mga armas. Mga tol, ang ipapadala nila. Kasi sabi rito, kinukonsidera na nila yung pagpapadala ng suporta o ng mga armas dito naman sa Ukraine, mga tol, bilang countermeasure. Kasi nga kung hindi sila mangingelam at baka dahil nga sa suporta ng North, mas lalong mahirapan tong Ukraine, baka malaking problema din sa kanila yon, mga tol. May pagkakataon na ngayon si Putin, pag natalo niya tong Ukraine, may pagkakataon na si Putin, mga tol, na siya naman ngayon ang susuporta rito sa North. At eto namang North, may pagkakataon na ngayon para terahin at girahin na rin etong South, mga kapatid. Yan na yung mga nakikita natin ngayon. Samantala, mariing kinondena ng NOCOR ang mga paratang sa kanila. Anila, wala raw sapat na batayan ang South Korea tungkol sa kanilang mga sinasabi. So yun naman ay pinapasinungalingan ng NOCOR, no? Hindi nila inaamin at hindi nila sinasabing ginawa nga nila, mga tol, yung mga pagpapadala daw ng mga sundalo dito sa Russia. Malugod na sinalubong sa Samoa sina King Charles at Queen Camilla para sa idaraos na Commonwealth Summit. Ito ang kauna-unahang bisita ng hari sa bansa simula noong siya ay makoronahan. Umani naman ang kaliwat ka ng komento ang kanyang pagbisita kung saan kinwestiyon ang kanyang pamunuan. Kabilang rin sa mga pinag-usapan ang epekto ng lumalalang climate change sa bansa. Samantala, kinilala at binigyang karangalan ng Samoan Authority si King Charles bilang High Chief. Joyce Salamatin para sa... Okay, mga kapatid, eto sa PTV to. Sa ibang balita naman, mga kapatid, no? NATO, no, presensya ng North Korean troops sa Ukraine, mga tol, ay nababahala, no? Ito'y ikinababahala ng NATO. Ito nga yung sinasabi nating posibleng pagmulan talaga ng ikatlong labanang pangdaigdig. Kasi, syempre, kung magpapadala ang North Korea kay Putin ng mga sundalo na pwedeng makadagdag lang puwersa kay Putin, pwede rin silang magpadala ng mga sundalo naman bilang dagdag suporta naman dito sa Ukraine. Ano na yan, involved na yung iba't ibang mga bansa, mga tol, sa labanang to, di ba? Hindi na to sa pagitan ng Russia lang at Ukraine, mga tol, kasi may mga may mga lumalabang ibang lahi na, di ba? Ito sabi dito sa report, nagbabala si NATO Secretary General Mark Rutte tungkol sa posibleng presensya ng mga North Korean troops sa Russia na sumusuporta sa laban nito sa Ukraine, mga tol. Panoorin natin to, mula naman to sa Net25. Kung makukumpirma ang pagkakaroon ng North Korean troops na susuporta sa Russia sa gera nito sa Ukraine, sinasabing ito ay isang nakababahalang eskalasyon. Ito po ay ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte noong Martes. Rata pala pa ang basa doon, no? R-U-T-T-E. Ito si Marjorie Quintos para sa detalye ng balita. Inakusahan ng mga opisyal ng Ukraine at South Korea ang North Korea ng pagpapadala ng mga sundalo upang asistahan ang Russia sa pakikipaglaban nito sa Ukraine. Sinasabing marahil ay libo-libo ang bilang ng mga sundalong ipinadala ng North Korea. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, hindi pa niya makukumpirma kung totoo ang report na ito. But this phone call yesterday was very much focusing on the issue of the DPRK, so North Korea. I asked the president, and he said, I will absolutely do that, to send experts from the Republic of Korea to brief the North Atlantic Council. That will now happen early next week. And then we will see whether North Korea is indeed or not supporting Russia's illegal war in Ukraine. So illegal war in Ukraine, mga tol, no? So nababahala sila, at kung makukumpirma nga daw, mga kapatid, ay pwede daw talaga tong mag-escalate pa o mas magpalala pa, mga tol, ng nangyayaring labanan doon. If that would be the case, if they would be sending troops to Ukraine, that would mark a significant escalation. That would really be important, a significant escalation. So significant escalation, no? At this moment, I cannot confirm it other than that we will get the latest update from South Korea early next week.
Ayon sa spy agency ng South Korea noong isang linggo, nagpadala ang North Korea ng 1,500 Special Forces personnel sa malayong silangang Russia upang magsanay at makaaklima sa mga lokal na military bases. Sila anya ay naroon upang sumali sa labanan sa Ukraine. Naku po. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. So sila daw ay naroroon para sumali sa labanan, no, sa Ukraine, mga tol. At yan nga ay kinababahala ng NATO, no, ng North Atlantic Treaty Organization, na eto nga daw ay pwedeng makapagdulot ng significant escalation, mga kapatid, no. At dahil nga dyan, kinukonsidera na ng South Korea ng pagpapadala naman ngayon ng mga armas, no, dito sa Ukraine, mga tol. Talagang nagiging involved na yung maraming bansa. Mga tol, napapansin nyo yung mga napapanood nating balita, di ba? Labanan ng Israel sa 7 mga kalaban niya, di ba? Ang dami nilang kalaban, 7. Di ba? Syempre kasali doon ng Estados Unidos, mga tol. At may mga sumasali pa, may mga kumakampi pa, di ba? Tapos yung nagbabadyang labanan din ng China at saka ng Taiwan, di ba? Na nagbabala rin ng Estados Unidos na dedepensahan nila ang Taiwan. Tapos yung banggaan pa ng Japan at saka ng China din, mga tol. Tapos dito pa sa West Philippine Sea. Tapos yung banta ng North Korea na gegerahin nila ang South, di ba? No? At patuloy na labanan dito sa Ukraine at Russia, mga tol. Mapapansin mo, di ba? Napakalaki, mga kapatid, ng nangyayaring mga sigalot at kaguluhan ngayon na hindi natin alam kung hanggang saan paaabutin to, mga tol. Pero lagi nating sinasabi, mga kapatid, na ang lahat ng mga ito ay nakasulat sa Bible at wala tayong magagawa para pigilan ng mga ito kung nakatakda na talagang mangyari yan, mga tol, no? Tayo'y manalangin na lamang na maging ligtas tayo araw-araw dahil isa sa mga problema natin pa nga yung mga kalamidad, di ba? Maraming mga nasasalanta, mga tol, ng mga kalamidad. Lalo pa kaya pag biglang sumabog pa, mga tol, ang mga ganitong labanan. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.